Napag-aralan po natin no'ng nakaraan na ang foundation po ng natural remedy, ito pong New Start. Ito po yung nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rests, and trust and divine power. So, ngayon po ating pong pag-aaralan ang huling letra ng New Start. Ito po yung letter T that stands for trust and divine power. Kasi po, sabi ho ng Lucas 1:37, for with God nothing shall be impossible. Pagdating po sa karamdaman, pagdating po sa sickness, ang dakilang manggagamot po ay walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya ito po ay kailangan nating matutunan at ma-internalize po natin itong salitang for with God nothing shall be impossible. Kaya nga po ang pinakamakapangyarihan at pinaka-powerful doon sa New Start, ito po yung huling P. Ito po yung trust in divine power. Dahil ang Diyos po, wala pong sakit na hindi niya kayang pagalingin. Ang sabi po sa Mark 9:23, Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Kita niyo po yun? Trusting in God, kaya ho natin gumaling sa karamdaman. Ngayon, ang tanong po, how? Paano po natin ma-internalize? Paano po natin magagawa na manalig sa Diyos? How can we trust in God? Paano po mangyayari na tayo po ay makaka-develop ng trust, ng pananampalataya sa Diyos? Ang unang step po ay prayer. Sabi po dito, we should go to Jesus and tell Him all our needs. We may bring Him our little cares and perplexities as well as great troubles. Whatever arises to disturb or distress us, we should take it to the Lord in prayer. Sabi po, kadugtong, and when you are privileged to meet with your brethren in the church, tell them of the necessity of keeping open the channel of communication between God and the soul. Tell them that if they will find heart and voice to pray, God will find answers to their prayers. Ano pong ibig sabihin ng mga binasa po natin? Ang ibig pong sabihin, kung meron po tayong karamdaman, meron po tayong sakit, meron po tayong problema, sabihin lang natin sa Diyos. Ipanalangin natin sa Kanya. Ilapit natin sa Kanya. Ano po? Ilapit natin sa Kanya. Ano man yan. Ano man po yan. Sabihin natin sa Kanya. Kasi po ang Diyos ay sumasagot ng ating panalangin. Di ba po? Tandaan po natin. Si Daniel po, tinalo niya ang lions den. Daniel defeated the purpose of the lions den through prayer. Jesus defeated his strongest temptation, the cross, through prayer. Makapangyarihan po ng prayer. Sabi po sa Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at ng panalangin may paghiling. Kita niyo po? Sabi po ng talatang ito, huwag daw po tayong mabalisa. Huwag daw po tayong ma-stress. Kasi nga po, sa totoo lang, number one pong dahilan ng karamdaman ay stress. Fear. Nagkasakit po tayo, pag natakot tayo, kinabahan tayo, nervous tayo, lalo po tayong nagkakasakit. So, paano po? Manalangin tayo. No po? Ipaalam natin sa Panginoon ang kahilingan natin na may kasamang pagpapasalamat. Di ba po? Na maramdaman natin ang Diyos sa buhay natin. Ang sabi po dito sa 4:7, at ang kapayapaang mula sa Diyos na higit sa anumang pangunawa. Kita niyo po yung salita?
at ang kapayapaang mula sa Diyos. Kapag tayo daw po'y nananalangin, sinasabi natin yung nararamdaman natin, dinudulog natin sa Panginoon yung problema natin, yung karamdaman natin. Ano po? Magkakaroon daw po tayo ng kapayapaan. Magkakaroon po tayo ng peace. Mawawala po yung takot. Mawawala po yung stress. Lalakas po yung immune system natin. At ano raw? Gagaling po tayo. At ang kapayapaang mula sa Diyos na higit sa anumang pangunawa ang siyang mag-iingat sa iyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kita niyo po, sa pamamagitan po ng panalangin, sa pamamagitan po ng panalangin, kaya ho natin pagalawin ang kamay ng Panginoon. Kaya natin siyang utusan. Kaya ho natin mag-request sa Kanya at Kanyang sasagutin ang ating kahilingan. Ano po ang panalangin? Kapangyarihan. Healing balm po yan. Dahil nagpapawi po ito ng kaba, ng takot. Nagpapawi po ito ng masamang pakiramdam. Bagkus nagdadala po siya ng magandang pakiramdam, ng kapayapaan, nawawala po siya ng stress. Ano po yung pangalawang step? Para po ating ma-internalize, ma-develop po sa atin yung trust, maramdaman po natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, ang pag-ibig ng Panginoon, kailangan po natin ng Holy Bible. Sabi po at binabanggit po at idiniin po ng Panginoong Hesus, sabi po sa Matthew 4:4, sumagot si Jesus sa kaniya na sinasabi na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So po natin gumaling, so natin lumakas, iba po kailangan natin pagkain. Hindi lang po sa physical na bagay, kailangan natin lumakas, pati po sa spiritual. So ano po ang pampalakas ng spiritual? Pampalakas natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin po ang Biblia. Ano po sabi? By reading, studying God's Word, we receive the complete diet for our spiritual health, giving us strength to live life in peace. We receive the truth about God's love. We receive the indwelling of the Holy Spirit. Eto nyo po. So, kapaka-importante po na nagbabasa ng Biblia. Kaya po, lumalakas po tayo. Nagkakaroon po tayo ng lakas, ng good health, dahil ang Bible po ay pagkain natin. Pangatlo po, obedience. Kita niyo po ito. Sa James 1:22, maging tagatupad tayo ng salita at huwag maging tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Ano po ang ibig sabihin ng maging tagatupad tayo ng salita? Ano pong ibig sabihin? Ano pong mapapala natin sa Kanya? Sabi po sa John 10:27-28, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, maririnig natin ang salita ng Diyos. Mababasa natin. Mababasa natin. So, anong mangyayari? Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ano pong mangyayari kapag narinig natin yung salita at sinunod natin ang salita ng Diyos? Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila malilipol magpakailanman. Walang sino mang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. So ano po ang ibig sabihin ng obedience? Ang pagsunod po sa Panginoon. Ang pagsunod sa Panginoon ay nagbibigay ng buhay, ng kapangyarihan. Kaya kung may karamdaman po tayo, if we pray, if we read the Holy Bible and obey God's teachings, we obey God's Word, ano pong meron? We have this trust in divine power. We have the power. Ano po meron? Pag meron pong trust in divine power, we have healing and life. Hindi lang po basta life, hindi buhay na walang hanggan. For more info regarding trust in divine power,
Ito po mga aklat na ito, na 8 Secrets to Healthy Living, tsaka po itong Steps to Christ, combination po siya, dalawang aklat, 8 Secrets to Health and 8 Secrets to Healthy Living and Steps to Christ. Pinasa niyo po yan, mga kapatid, mga kaibigan. You will learn more how to trust in divine power and what are the benefits of this trust in divine power. Lalo po nating mararamdaman, malalasahan ang kabutihan ng pag-ibig ng Diyos. Gusto niyo po ng aklat na ito, 8 Secrets to Healthy Living, Steps to Christ, puntahan niyo po yung aming website, murmury.com.